Kawikaan, Kabanata 15. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masama ay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka, ngunit ang masayahin saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman.
Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan.